Si Arnel, isang gwardiya sa isang lumang gusali, ay kilala sa kanyang pagiging matatag at hindi natatakot sa kahit anong bagay. Isang gabi, habang nagpapatrol siya sa paligid ng building, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng ibang gabi, parang may mabigat na presensya sa paligid. Habang naglalakad siya sa madilim na hallway, narinig niya ang mahinang tunog ng mga paa na parang may sumusunod sa kanya. Pero nang lumingon siya, wala siyang nakita. Binilisan niya ang lakad, iniisip na baka pagod lang siya. Pero patuloy ang tunog, mas malakas ngayon, parang may hindi nakikita sa likod niya. Habang patuloy na naglalakad si Arnel, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang leeg kahit na walang bukas na bintana. Para siyang binangungot, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Napansin niyang ang mga ilaw sa hallway ay nag-fluctuate, parang may gumagalaw sa mga kable. Pagtigil niya sa harap ng isang pinto, may narinig siyang mahina, parang isang bulong. Dahan-dahan niyang nilapit ang tenga sa pintuan at narinig ang isang pangalan, Arnel. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Wala siyang naaalalang may ibang tao sa loob ng gusali. Lumingon siya, pero wala pa rin. Tumingin siya sa kanyang relo, 2:00 na ng madaling araw. Wala nang ibang gwardya sa mga oras na yon. Bigla isang malalakas na yapak ang narinig mula sa itaas, parang may tumatakbong mabigat. Habang ang yapak sa itaas ay patuloy na umuugong, napansin ni Arnel na parang lumalapit ang tunog, parang may bumababa mula sa ikalawang palapag. Naramdaman niyang unti-unting tumataas ang tensyon sa kanyang katawan. Walang ibang tao sa gusali, at si Arnel lang ang gwardiya sa oras na yon, kaya't isang tanong ang bumangon sa kanyang isipan. Sino kaya yon? Naglakad siya ng mabilis patungo sa hagdanan, ang mga mata niyang nagmamasid sa bawat sulok ng dilim. Pagdating niya sa tuktok, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin na dumapo sa kanyang balat, kasabay ng isang malakas na tunog ng pag-ikot ng isang pinto mula sa isang silid na matagal nang hindi ginagamit. Walang katulad ang katahimikan ng gabi, pero ang naramdaman ni Arnel ay hindi katahimikan. Isang presensya, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid na iyon at sa likod ng mga madilim na sulok, nakita niya ang isang kakaibang anino na parang gumagalaw papalapit sa kanya. Ang dilim sa loob ng silid ay napakabigat, parang may karga itong isang mabigat na enerhiya na nagpapaalab sa takot ni Arnel. Nang tinitigan niya ang anino, unti-unting sumik ang isang malabong liwanag mula sa isang maliit na bintana. At doon, nakita niyang may isang anyo na nakatayo sa gitna ng silid. Isang babaeng nakasuot ng lumang puting gown, ang buhok ay mahahabang puti at magulo. Ang mga mata ay malalalim at walang buhay. Nakatingin ito kay Arnel, parang ang tingin ay nakabaon sa kanyang kaluluwa. Ang babae ay walang anuman, kundi isang malamig na tingin na nagpasabog ng takot sa puso ni Arnel. Arnel. Muli niyang narinig ang pangalan niyang binanggit ng isang boses na hindi niya matukoy kung saan nagmula. Tumakbo siya palabas ng silid, ngunit ang pinto ay biglang sumara sa kanyang harapan, parang may puwersang humahawak dito. Nagmadali siyang bumalik sa hagdanan, ngunit habang tumatakbo siya, naramdaman niyang may mga kamay na humahaplos sa kanyang balat. Ang malamig na mga daliri ay parang nagsisilang ng mga kilabot sa buong katawan niya. Habang tumatakbo si Arnel pababa ng hagdanan, ang mga yapak na naririnig niya ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Parang may isang presensya na patuloy na sumusubok na makahawak sa kanya. Ang mga ilaw ng hallway ay nag-fluctuate, parang may malupit na puwersang nagpapalit-palit ng direksyon, at ang lahat ng tunog sa paligid ay napakaingay sa kanyang pandinig. Nang makarating siya sa baba, napansin niyang tila natigil ang oras. Wala nang tunog mula sa itaas, wala na ring mga yapak na naririnig. Tinutok ni Arnel ang kanyang ilaw mula sa flashlight sa paligid, ngunit sa bawat kanto ng hallway, ang dilim ay parang bumabalot sa kanya, mas matindi kaysa kanina. Dahil sa takot, mabilis siyang nagtungo sa guardhouse, ngunit sa gitna ng kanyang takot, nakita niyang may isang tao na nakatayo sa harap ng guardhouse, ang babae na nakita niya kanina sa silid. Ang mga mata nito ay naglalabas ng isang mapait na ngiti. Arnel. Ang boses nito ay tila nagmumula sa kanyang utak. Hindi na nakayanan ni Arnel.
Sa kabila ng lahat ng kaniyang lakas, ang takot ay nagtaglay ng kontrol sa kanyang katawan. Bigla siyang tumakbo palayo, ngunit hindi pa siya makalayo nang magdilim ang buong paligid. At sa sandaling iyon, siya ay nawawala na sa mga mata ng sinuman. Habang si Arnel ay patuloy na tumatakbo, hindi niya namalaya na may isang bagong mukha na dumating sa gusali. Si Jonas, isang batang gwardya, nakakasimula pa lang magtrabaho doon, ay dumaan sa pasukan at napansin ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari sa loob ng building at sa mga kwento ng mga matatandang gwardya na nagpasya ng umalis. Mabilis siyang pumasok at nakita ang guardhouse na tila iniwan ng isang tao. Hindi niya nakita si Arnel, pero may naramdaman siyang kakaibang presensya. Habang naglalakad siya sa madilim na hallway, naramdaman niyang may sumunod sa kanya, kaya't agad siyang tumingin sa paligid. Tulad ni Arnel, narinig din ni Jonas ang mga yapak sa itaas, pero ang kakaibang bagay ay nakita niyang may mga pinto na nakabukas, mga pinto na matagal nang nakasara. Nang makita niyang magulo ang mga gamit sa isang silid, naramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya mula sa madilim na sulok. Lumingon siya, at doon nakita niya ang isang figure na pumikit at tumingin sa kanya, si Arnel. "Nasa likod mo?" Ang boses ni Arnel ay malungkot at matamlay. "May naroron siya?" Naglakad si Jonas patungo kay Arnel, ngunit nang siya ay malapit na, bigla na lang itong nawala sa harapan niya. Sa pagkagulat ni Jonas, ang mga pinto ng building ay nagsimula muling magsara ng mabilis, parang may isang hindi nakikitang puwersa na nagpapaikot sa kanila. Si Jonas ay natigilan sa kinatatayuan niya. Ang malamig na hangin ay parang nanunuot sa kanyang balat, at ang katahimikan ay mistulang sumisigaw sa kanyang tenga. Sinubukan niyang tawagan si Arnel sa radyo, ngunit puro static lang ang narinig niya. Sa gitna ng ingay, isang boses ang biglang lumitaw. "Tulungan mo ako." Hindi niya sigurado kung boses iyon ni Arnel o ng iba pang tao. Sa halip na umalis, nagpa siya si Jonas na alamin kung ano ang nangyayari. Kinuha niya ang flashlight niya at dahan-dahang sinundan ang yapak na naririnig sa ikalawang palapag. Sa kanyang pag-akyat, biglang may isang babae na bumungad sa kanyang harapan, isang kasamahan niya dati sa ibang gusali, si Aling Marta, ang cleaning lady. Pero ang kakaiba, ilang buwan na ang nakalipas mula nang sabihin sa kanya na namatay si Aling Marta dahil sa isang aksidente. Ma'am Marta?" Pautal niyang tanong, ngunit hindi sumagot ang babae. Nakatingin lang ito sa kanya, nakangiti ng malamig. Hindi mapakali si Jonas habang lumalapit ang babae sa kanya, hanggang sa mapansin niyang ang mga paa nito ay hindi tumatama sa sahig, lumulutang ito. Sa gitna ng tensyon, biglang naramdaman ni Jonas ang isang kamay na humila sa kanya mula sa likod. Paglingon niya, si Arnel ang naroon, pawis na pawis at halatang takot na takot. "Jonas, tumakbo ka! Huwag kang titingin!" Sigaw ni Arnel habang pilit siyang hinahatak pababa ng hagdan. Ngunit bago pa sila makalayo, narinig nilang muli ang boses na malamig at nakakapanindig balahibo. "Wala kayong tatakasan. Kasama na kayo rito." Habang hinahatak ni Arnel si Jonas pababa ng hagdan, ang mga yapak sa likuran nila ay naging mas mabilis at mas malalakas. Parang may isang grupo ng tao na sumusunod sa kanila, ngunit paglingon ni Jonas, wala siyang makita, maliban sa mga aninong gumagalaw sa pader. "Kuya Arnel, ano ba ito?" Sigaw ni Jonas habang hirap silang magtuloy-tuloy sa pagtakbo. "May sumpa ang gusaling to," sagot ni Arnel, halos pabulong. "At kahit anong gawin natin, hindi tayo basta makakaalis dito." Nang marating nila ang guardhouse, agad nilang ikinandado ang pinto at inilock ang lahat ng bintana. Ngunit habang inaayos ni Jonas ang baril na dala niya, napansin niyang biglang bumigat ang hangin. Ang paligid ay naging sobrang tahimik, parang huminto ang oras. Sa di inaasahang pagkakataon, ang radyo ni Jonas ay biglang nag-ingay. Muli ang static ay napalitan ng malamig na boses. "Hindi kayo makakatakas. Ito ang tahanan namin." Biglang napansin nilang kumikilos ang mga monitor ng CCTV. Sa isa sa mga screen, nakita nila ang babaeng nasa puting gown na nakatayo sa hallway malapit sa hagdanan.
Ngunit ang mas nakakatakot, sa bawat segundo, parang mas lumalapit ito sa camera hanggang sa halos makita na ang kanyang walang buhay na mata sa screen. Nagsimula nang mawalan ng control si Jonas. Kuya, anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Pero bago pa makasagot si Arnel, biglang tumigil ang lahat ng ilaw. Nagdilim ang buong paligid at naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa sa silid. Sa kadiliman, isang boses ang rinig na rinig nila mula sa tabi. Huwag kayong matakot, mananatili lang kayo rito, kasama namin. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Jonas ang malamig na hininga na parang dumikit sa kanyang tenga. Napalunok siya ng laway at mahigpit na hinawakan ng baril, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Si Arnel, sa kabilang banda ay tahimik lang na nakatitig sa pinto, parang may inaabangan. Biglang may malakas na pagkalabog mula sa labas ng guardhouse, sinundan ng parang pagkaluskos sa mga dingding. Jonas, ano man ang mangyari, huwag mong buksan ang pinto, mahigpit na bilin ni Arnel. Pero bago pa nila maisip ang susunod na gagawin, ang monitor ng CCTV ay biglang nag-on muli, kahit wala ng kuryente sa building. Sa screen nakita nilang may isa pang tao sa gusali, isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng gwardiya, pero hindi ito pamilyar kay Jonas. Kuya, sino yan? May iba pa bang naka-duty dito? Tanong ni Jonas nanginginig ang boses. Si Danny, ang dating gwardiya dito, sagot ni Arnel, halos hindi makatingin sa screen. Pero matagal na siyang nawala, 4 na taon na ang nakakaraan, isa siya sa mga unang hindi niya na ituloy ang sasabihin. Sa monitor, nakita nilang si Danny ay parang may hinahanap sa mga hallway, pero sa bawat hakbang niya, ang kanyang anyo ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang uniforme ay naging basag-basag at ang kanyang mukha ay nabalot ng sugat at dugo. Huminto si Danny sa harap ng camera at diretsong tumingin sa kanila, parang alam niyang nanonood sila. Bigla, kumilos ang pinto ng guardhouse, parang may nagpipilit na buksan ito mula sa labas. Huwag mong pansinin, sabi ni Arnel, basta't manatili kang nakapikit. Ngunit hindi nakinig si Jonas, tumayo siya at nilapitan ng pinto kahit papatuloy itong kumakalabog. Kuya, baka may tao talaga sa labas. Pilit niyang iniabot ang seradura, ngunit bago niya ito mahawakan, isang kamay mula sa likod ang pumigil sa kanya. Nang linggunin niya, nakita niya ang mukhang ni Danny, nakatayo sa loob ng guardhouse. Ngayon pare, alam mo na kung bakit sila hindi basta nakakaalis dito, sabi ni Danny. Ang boses ay parang sabay na tunog ng tao at multo. Napatigil si Jonas, ang malamig na mga mata ni Danny ay nakatutok sa kanya. Hindi niya maigalaw ang katawan niya, parang may kung anong puwersang humahawak sa kanya sa lugar kung saan siya nakatayo. Si Arnel sa kabilang banda ay napaatras, halatang natatakot ngunit pilit pinipigilan ang kanyang sarili. Jonas, huwag kang makikinig sa kanya, sigaw ni Arnel. Hindi siya tao, matagal na siyang patay. Biglang ngumiti si Danny, isang ngiting puno ng lungkot at galit. Tama ka Arnel, patay na ako. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat para sa akin, sabi niya habang dahan-dahang lumapit kay Jonas. Sa bawat hakbang ni Danny, naramdaman ni Jonas ang bigat ng hangin sa paligid. Ang mga anino sa sulok ng guardhouse ay gumalaw, at tila nabubuo ang mga ito sa mga hugis ng mga tao, mga hugis na mukhang pamilyar sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako nawala, Jonas? Tanong ni Danny, habang inilapit ang mukha niya kay Jonas. Sapagkat, tulad mo, naniwala ako na kaya kong makaalis dito, pero ang gusaling ito, hindi nito hinahayaan ng sinuman na umalis ng walang kapalit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jonas, ang boses niya ay nanginginig. Tumawa si Danny, isang tunog na parang punit na papel at basag na salamin. Ang sumpa ng gusaling ito ay buhay. Kailangan nito ng mga kaluluwa. At kapag nandito ka na, isa ka ng bahagi ng buhay nito. Ngunit kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pumili. Isa sa atin ang kailangang maiwan. Napatitig si Jonas kay Danny at pagkatapos ay tumingin kay Arnel na ngayon ay hawak na ang kanyang baril. Jonas, sabi ni Arnel, huwag mong hayaan ang sumpa na lamunin ka, labanan mo. Ngunit bago pa makapagdesisyon si Jonas, ang mga anino ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis, nagiging mga kamay na pilit humihila sa kanya at kay Arnel.
Sa gitna ng kaguluhan, narinig nilang muli ang boses ni Danny, isang bulong na tumimo sa kanilang pandinig. Isa lang ang pwedeng makaalis. Sino ang pipiliin mo, Jonas? Habang hinihila ng mga anino sina Jonas at Arnel, sinubukan nilang kumawala, ngunit ang mga kamay na tila gawa sa usok ay napakalakas. Ang malamig na tinig ni Danny ay muling umalingaw-ngaw sa silid. Sino ang pipiliin mo, Jonas? Isa lang ang makakaligtas. Si Jonas na ngayon ay halos hindi na makahinga dahil sa takot, tumingin kay Arnel. Kuya, anong gagawin natin? Hindi ko kaya to. Sabi niya, halos magmakaawa. Ngunit si Arnel ay nanatiling matatag, bagamat halata ang kaba sa kanyang mukha. Jonas, hindi natin kailangan maglaro sa patibong niya, sagot ni Arnel habang hawak ang baril niya. Huwag kang maniwala, ang sumpang ito ay kumakain ng takot, kaya natin itong labanan, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Ngunit bago pa makapagsalita si Jonas, naramdaman niyang mas malakas ang paghatak ng mga anino sa kanya. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang si Danny ay lumalapit. Ang mukha nito ay mas nagiging baluktot, parang isang nilalang na hindi na tao. Walang tatakas, Jonas, sabi ni Danny. Maliban kung ikaw ang pipili, iwan mo si Arnel at makakaalis ka, ikaw ang kailangan ng gusaling ito. Sa desperasyon tumingin si Jonas kay Arnel, na ngayon ay tila hinahanda na ang sarili para sa anumang mangyayari. Jonas, sabi ni Arnel, kung kailangan mong pumili, ako na ang magpaparaya. Mas bata ka, may pamilya ka pang naghihintay. Kuya, hindi! Hindi kita iiwan! Sagot ni Jonas, habang pilit niyang nilalabanan ang mga anino. Ngunit habang pinapanood niya si Danny, napansin niyang may kakaiba, ang mga mata nito, kahit puno ng galit, ay tila humihingi ng tulong. Arnel, Jonas, wala akong nais kundi matapos na ang lahat ng ito, biglang sabi ni Danny. Ang gusaling ito ay nagdala sa akin ng sumpa, at ngayon, ako ang naging kasangkapan nito. Hindi ako ang kalaban niyo. Ito ang lugar na ito, ngunit may paraan para matapos ito. Isang kaluluwa ang kailangang mag-alay. Natigilan si Jonas at Arnel. Ang mga anino ay huminto rin, parang naghihintay sa susunod nilang hakbang. Danny, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Arnel. Maaari kong isakripisyo ang sarili ko, sabi ni Danny, ang boses ay nagiging mas malinaw. Pero kailangan niyo akong tulungan, ibalik niyo ako sa silid kung saan nagsimula ang lahat. Doon, matatapos ang sumpa. Nagkatinginan sina Jonas at Arnel, pareho silang nalilito at takot sa sinabi ni Danny. Ang ideya ng pagbabalik sa silid kung saan nagsimula ang lahat ay tila isang hindi magawang desisyon. Ngunit kung iyon ang tanging paraan para wakasan ang sumpa, wala na silang ibang pagpipilian. Kung gagawin natin to, Danny, paano tayo makakatiyak na matatapos nga ang sumpa? Tanong ni Arnel, hawak pa rin ang baril at nagmamatsyag sa bawat galaw ng paligid. Ang sumpang ito ay nabubuhay sa takot, galit at pighati, paliwanag ni Danny. Kung maibalik ako sa silid, doon mawawala ang koneksyon ko sa lugar na ito. Ngunit oras na subukan natin, ang gusaling ito ay gagawin ang lahat para pigilan tayo. Nagpasya sina Jonas at Arnel na sumugal. Sa kabila ng kaba, tinulungan nila si Danny na bumangon mula sa pagkakalugmok sa lupa. Hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang anyo ay parang nagkakawatak-watak, ngunit nakikita pa rin nila sa kanyang mga mata ang isang desperasyon na kumawalat sa sumpa. Habang naglalakad sila pabalik sa ikalawang palapag, ang mga dingding ng gusali ay tila nabubuhay. Ang mga pinto ay kusang nagsasara at bumubukas, at ang mga bintana ay nababalot ng makapal na dilim. Ang mga yapak nila ay parang dinig na dinig sa kabuuan ng gusali, na tila pinapanood sila ng hindi mabilang na mga mata. Sa wakas narating nila ang silid, ang parehong silid kung saan una nilang nakita ang babaeng nakaputing gown. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, ngunit ang loob ay balot ng isang malamig na liwanag na parang hindi natural. Bakit parang mas maliwanag dito? Tanong ni Jonas habang hawak ang flashlight na tila hindi na kinakailangan. Ang lugar na ito ang puso ng gusali, sagot ni Danny. Dito naganap ang una nitong sakripisyo, at ngayon, dito ko tatapusin ang sumpa. Pagpasok nila sa silid, naramdaman nilang mas mabigat ang hangin.
Biglang sumara ang pinto sa likod nila at ang malamig na tinig ng babae ay muling narinig. Akala nyo ba'y makakaalis kayo? Hindi natatapos ang sumpa, ito'y nagsisimula pa lang. Pagkasara ng pinto, ang buong silid ay tila nabalot ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang malamig na liwanag ay naging mas maliwanag, ngunit ito'y nagmumula sa sahig, kung saan may malaking bilog na may ukit ng kakaibang simbolo. Sa gitna ng bilog, tumayo si Danny, parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Oras na, sabi ni Danny, habang dahan-dahan siyang tumingin kina Jonas at Arnel. Kapag sinimulan ko na ito, hindi na ako makakabalik. Kailangan kong manatili dito upang tuluyang maalis ang sumpa. Pero kailangang magmadali kayo. Ang gusaling ito ay susubukang kunin kayong dalawa. Biglang umingay ang paligid. Ang mga dingding ng silid ay nagsimulang magbitak at mula sa mga pumutok na bahagi ay nagsimulang lumabas ang mga anino. Ang mga ito ay naging mas matapang, bumuo ng hugis ng mga tao, mga dating gwardya, mga manggagawa at iba pang hindi kilalang nilalang na halatang biktima rin ng sumpa. Kuya, anong gagawin natin? Sigaw ni Jonas habang pilit na itinutulak ang mga anino na lumalapit sa kanila. Protektahan natin si Danny, sagot ni Arnel habang hawak ang baril at pilit na binabaril ang mga anino kahit na tila walang epekto ang bala sa mga ito. Habang sinisimula ni Danny ang kanyang pag-usal ng mga dasal o alay, ang bilog sa sahig ay nagningning ng mas maliwanag. Ang kanyang katawan ay unti-unting naging usok, parang hinihigop ng bilog. Kailangan kong ialay ang natitira sa akin, sabi niya, ang boses niya ay nagiging mas malabo. Kapag nawala ako, ang gusaling ito ay mawawala na ng kapangyarihan. Pero sa gitna ng kanyang pagsasakripisyo, naramdaman nilang lumakas ang puwersa ng mga anino. Isa sa mga ito ang sumugod kay Jonas at halos mabitawan niya ang kanyang flashlight. Si Arnel, gamit ang lakas ng loob, ay sumugod upang iligtas si Jonas at tinulak ang mga anino palayo. Danny, bilisan mo! Sigaw ni Arnel, pawis na pawis habang pilit na nilalabanan ang hindi mabilang na mga nilalang. Bigla, ang boses ng babae ay muling narinig, mas malakas at mas galit na galit. Walang tatakas, ang sumpang ito ay bahagi na ng lahat ng pumapasok dito. Ngunit si Danny, sa kanyang huling lakas ay sumigaw, hindi na. Ngayon, ako ang magtatapos nito. Ang liwanag mula sa bilog ay naging sobrang nakakasilaw na parang sumabog ang buong silid. Ang mga anino ay biglang nawala at ang boses ng babae ay naputol. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng ingay at naging tahimik ang paligid. Nang imulat ni Jonas ang kanyang mga mata, nakita niyang wala na si Danny. Ang bilog sa sahig ay naglaho rin at ang silid ay mistulang isa ng ordinaryong kwarto. Kuya, tapos na ba? Tanong niya kay Arnel, halos hindi makapaniwala. Sa tingin ko, oh, sagot ni Arnel habang hinihingal. Ngunit bago sila makalabas ng silid, napansin nilang ang gusali ay tila unti-unting gumuho. Ang pader ay nagsisimula ng bumigay at ang kisame ay nagbitak. Kailangan nating umalis dito, Jonas, sigaw ni Arnel. Habang nagsisimulang gumuho ang gusali, mabilis na hinila ni Arnel si Jonas palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay sinasabayan ng tunog ng pagbagsak ng mga piraso ng kisame at dingding, na parang ang buong lugar ay nagwawala matapos mawala ang kapangyarihang pumipigil dito. Jonas, bilisan mo! Wala na tayong oras! Sigaw ni Arnel habang sinisipa ang isang pinto upang makaraan. Sa hallway, napansin nila na ang ilaw mula sa mga emergency exit sign ay muling nagkislap, isang bagay na hindi gumagana mula pa noong pumasok sila sa gusali. Doon tayo, sabi ni Arnel, itinuturo ang hagdanan pababa. Habang bumababa sila, muling narinig ni Jonas ang boses ni Danny. Ngunit ngayon, hindi ito malamig o nakakatakot, ito'y parang isang boses ng paalam. Jonas, Arnel, salamat sa inyong tulong. Ang sumpa ay natapos na, ngunit tandaan nyo, huwag na kayong babalik dito.
Nang marating nila ang ground floor, naramdaman nilang ang sahig ay nagiging hindi na matatag. Ang mga pinto ng main entrance, na kanina'y sarado at barado, ay biglang bumukas, na parang tinutulungan silang makalabas. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa labas ng gusali. Paglabas nila, nakita nila ang gusali mula sa labas. Tila humihinga ito, ang bawat pader ay gumagalaw bago unti-unting bumigay. Ang buong istruktura ay biglang bumagsak, nag-iwan ng ulap ng alikabok at tunog ng pagbagsak ng semento at bakal. Hinihingal at pawisan, napaupo sina Jonas at Arnel sa kalsada, malayo sa guho ng gusali. Tinitigan nila ang dating nakakatakot na lugar, na ngayon ay isa na lamang tambak ng mga labi. Sa kanilang katahimikan muling nagsalita si Jonas. Kuya, tapos na ba talaga? Wala na ba ang sumpa? Tanong niya, halos hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Sa tingin ko, oo, sagot ni Arnel habang tumingin sa lugar kung saan bumagsak ang gusali. Ngunit ang mahalaga, ligtas tayo. At si Danny, nagawa niya ang dapat gawin. Sa malayo, narinig nilang may paparating na mga sasakyan, mga pulis at bumbero na nagtataka kung paano biglang naglaho ang isang buong gusali sa gitna ng gabi. Ngunit para kina Jonas at Arnel, hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin nila. Ang mahalaga ay nakaligtas sila at natapos na ang sumpa. Ngunit sa kabila ng lahat, habang papalayo sila, hindi maiwasan ni Jonas na linggunin ang lugar. Sa tuktok ng guho, nakita niyang parang may aninong nakatingin sa kanila. Isang pamilyar na figura, si Danny, nakangiti at nakataas ang kamay, parang nagpapaalam.